2, 3, 2, 1. Let's start. Plakpakan mo natin. Okay. Una sa lahat, magandang gabi sa kababayan kong sa lahat ng ko sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga kababayan ko namang mga OFW, sa mga kaimpanig sa ng mundong ito, ay magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, or magandang gabi. Saan mga kaimpanig sa mundong ito, mga kababayan kong OFW. Palakpakan natin. So, ito tayo ngayon. Pag-usapan natin ang nangyari sa bayan natin. Katulad na lamang po sa napanood kong balita na ang ating palang DILG Secretary na si Mr. Binhor Abalos ay ang tumanggap ng pera mula sa individual na kaibigan daw po nila ayon sa balita na nagbigay ng pabuya na worth of 10 million para sa ulo ni Pastor Apollo Sik Kibuloy, ang butihing pastor ng KOGC, Kingdom of Jesus Christ. So, dito, makikita natin na ayon sa isang abogado, pati kang abogado, si Atty. Torion, ay legal counsel ng KOGC. Sinasabi nila na ang pagbibigay pala ng pera mula sa individual na tao or civilian man papunta sa isang opisyal ng gobyerno ay ito panilabag sa batas. Sapagkat pwede palang masuspindi ang opisyal na yun. Bawal na yun. So, ito nga nangyayari. Tingin ko dyan, hindi ito galing sa sa individual tulad ng civilian. Hindi ito galing. Kasi ito maliwanag naman dito na ito ay galing sa kaban ng bayan ito. Hindi ito galing sa individual. Sino namang tao magbibigay ng worth of 10 million para sa ulo lang ng isang tao? Sa ulo lang ng isang pastor? Kapangasan yun. Mangyari ito. Sa analyze ko ito sa sentimento. Sa analyze ko ito, palabas lang nila ito, strategic kumbaga, upang hindi sila mapagbintangan. Ngunit sa kanilang strategy ito, ay para na ring sinubo nila ang kanyang sarili sa komunoy. Sapagkat ay bawal pala ito kung susundin ng batas. Kasi nga, ang sinasabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na dapat daw si Pastor Kibuloy ay sumunod sa batas. Sapagkat daw sila ay sinusundan lang daw nila kung ano ang batas. Ang tanong ko dyan, o tanong nating mga kababayan, according sa mga text sa atin, ay ang sabi, sino ba ang lumalabag sa batas? Paglabag pa yung ginawa ni Pastor Kibuloy na ang tumulong sa kapwa-tao niya, ang bihisan ang mga bata na nasa lansangan, ang pag-aralin ang mga bata na mga sinagip niya mula sa lansangan. Paglabag ba sa batas yan? Paglabag ba sa batas yung ginagawa niyang pagkawang-gawa o tinatawag nating humanitarian para sa buong Pilipinas? Paglabag ba sa batas yan? At
para naman dito sa Pangulong Marcos Jr., ang tanong namin, Sir, Mr. President, sino ba ang hindi sumusunod sa batas? Tila yatang naligaw ka ng landas sa sinabi mong yan. Sapagkat ang hindi sumusunod sa batas, sa tingin naming mga Pilipinong mahihirap, ay kayo yata yun. Una, isa-isahin ko po sa inyo, Mr. President, kung bakit namin nasabi na ikaw ay hindi sumusunod sa batas. O kayo, hindi sumusunod sa batas. Kabaliktaran ang mga sinasabi mo. Una, ang hinihingi namin na magpa-practice ka in public, in live. Ginawa mo ba bilang isang pinakamataas na opisyal sa ating bayan? Sinunod ba ang request namin ng mga Pilipino? Sa bagay, wala namang mga katulad mong mayaman nag-request niyan, kundi kami lang naman ang mga mahihirap na Pilipino na nasa laylayan ang nag-request niyan sa iyo sa pamagitan ng maisog rally. Pangalawa, yan bang pag-yurak, pag-apak, pangbabastos sa Kingdom of Jesus Christ sa kanilang mga ari-arian, katulad sa doon sa Davao City, sa Tamayong, sa Glory Mountain, na binigyan niya ng takot ang mga bata binigyan niya ng trauma, mga kababayan binigyan niya ng takot, pinanggigiba niya mga bakod, pinangduduroan ninyo na mga, hindi ikaw ha, specific ito, hindi ikaw, pinangduduraan ng mga tao, ng mga pulis na pinag-utosan nyo doon, at inihian, yan ba ay sumunod kayo sa batas? Yan bang pagpasok nilang sa pilitan, sa kanilang area, sa kanilang mga bahay, pahingaan nila o simbahan nila, na hinalughog nila ang kanilang mga kwarto o ultimo CR, cabinet, ay pinampapasok nila without search warrant. Pagsunod ba sa batas yan, Mr. President? At itong pang-alipusta sa Kingdom of Jesus Christ pa rin, doon sa Malungon, sa isang property ni Ibuloy doon, tulad na lamang ng sa mga nakapaligid sa kanya, sa kabahayan na mga katutubo nating mga kababayan na mga nasa laylayan, na binigyan ng takot ang mga matatanda doon. Impact, ayon sa balita, ay dalawang matanda ang namatay dahil sa takot. Yan ba pagsunod sa batas? Kaya sabi ko, kabaliktaran ang nangyayari. Sabi namin, instead na ikaw ang maging modelo namin para maging sumunod ang mga kababayan mong maliliit na walang alam sa batas, instead na ikaw ang magturo kung paano sundin ng tama ang batas, pagkus kayo pa ang hindi sumusunod sa batas. Yan ang totoo dyan. Totoo yan, mga kababayan. Nakikita naman natin kung ano ang nangyari sa ating bansa ngayon. At isa pa, itong mga ginawa nyong o pag-allow nyo sa Romualdez Rice na yan sa pamamagitan ng DSWD o ng kadiwa, na halos ang bigas ay hindi na makain. Even ang hayop o aso ay hindi na kayang kainin sapagkat ito'y lumang-luma na. Kumbaga, expire na. Ngunit, ginawa niyang Romualdez na rice para ipinta sa kadiwa sa halagang 29 ang per kilo.
ito ba'y pagsunod sa batas? Pagsunod sa health ng mga tao? At balikan natin yung sa QGC. Ito bang pagyurak ninyo at pambababoy, pagbigay ng takot sa mga kababaihan, pagbigay ng trauma sa mga bata, may human rights ba na nag-imbestiga dito? Nasa kayo mga human rights? Yan ba ay pagsunod pa ba yan sa batas? Na wala man lang investigasyon mula sa human rights? Ay mga Pilipino din yang nasaktan? Ang mga natakot? Maliliit din yan, nasa laylayan din yan? Yan ba ay pagsunod sa batas? At isa pa, Mr. President, yung bang balikan natin ang rights, imposible naman yata na hindi mo alam na yan lang ang kaisa-isang kadiwa na nagawa mo sa loob ng 2 taon. Imposibleng hindi mo alam na yan ay expire na ang bigas na binibinta yan. Imposible yan, Mr. President. Pinayagan mo na inayaan mo na babuyin ng pinsan mo ang mga Pilipino. Yan ba'y pagsunod sa batas? Di ba? At ito pa. Kaya namin nasasabi na ikaw talaga ay weak. Tama talaga sinabi ng dating Pangulong Duterte na may bagahe ka. Weak leader, spoiled brat, because you are only the son of Marcos, late Marcos. Kaya sisig-sisig kami mga Pilipino kung bakit ikaw pa aming pinagkatiwalaan ng aming boto. At isa pa, itong pinalabas ng isa sa mga tauhan ninyo na sinasabi niya, sa SONA daw, bawal daw magsuot ng mga t-shirt o mag-rally sa harapan ng Kongreso. Pag once na mag-rally daw at may suot na tulad ng BBM alis dyan or BBM resign, ay huhulihin at ikukulong. Ito ba ay pagsunod sa batas? Kasi batas ang sinabi mo eh. Kaya pag-usapan natin ang batas. Even kami walang kalam-alam sa batas, ngunit sa pamagitan ni Tatay Digong na ama namin, ama ng bayan, ay nagkaroon kami ng tamang pamaraan kung paano sundin ang batas at kung paano ito bangkitin. Ngayon, sinabi mong si Ibuloy hindi sumusunod sa batas, dapat sumunod siya. Pagkat kayo sinusundan nyo lang ang batas. Kaya, ibabalik namin sa inyo at tanong mo. Yung bang mag-rally sa darating na SONA mo at magsuot kami ng t-shirt na BBM resign. Tapos huhuli nyo, ikukulong nyo. Ito ba ay pagsunod sa batas? May karapatan ba? Wala na ba kaming karapatan? Tinultukan mo na ba ang demokrasya ng Pilipinas? Yan ang tanong namin ng mga taong bayan. Sapagkat ito ang lumalabas sa isa sa mga tauhan mo isa sa mga kakampi mo na pag naggawa na kami ng props, yung susunugin ang larawan mo, huhulihin at kung magsuot ng mga uniform, ng mga t-shirt na mayroong ganun nakalagay, huhulihin nyo. Ngayon, dito natin makikita kung talaga sa batas. Dahil mangyayari yan. Magsibilwar. Pero hindi papayag ang Pilipino na api-apihin nyo.
sapagkat tayo ay mayroong demokrasya sa ating bayan. May karapatan kami na magsalita. Ay kung gusto mong busalan ang mga bibig namin, ng mga Pilipino, magbagsak ka ng martial law. Ganun lang kasimple yun. Pero wala kang dahilan para ipagsak mo ang martial law na yan. Sapagkat walang gulo na nangyayari sa bayan. Walang gulo na nangyayari sa Pilipinas. Ikaw lang nagpapagulo. Kayo lang ang nagpapagulo sa Pilipinas. Mantakin nyo, sasabihin nyo doon sa Davao City, maraming na-rape, maraming kasong rape, maraming patayan. Ay samantalang nung nandoon ako, mga kababayan, last week lang yata yun, nag-stay ako ng, I think 3 days. Pero wala akong na-obserbaran na anumang karahasan o anumang kaguluhan doon sa Davao City. Napakatahimik na lugar na yun. Peaceful na city. Pwede ka maglakad ng hating gabi, walang manggugulo sa'yo. Imbihap, dito doon sa Manila, talaga naman. Kaya ito naman, Mr. President BBM, ang tanong namin taong bayan, bakit mo ginigipit masyado si Kibuloy na alam naman ng Pilipino kung ano ang agenda nyo sa kay Kibuloy? Lumabas na rin ang totoo. Sa wakas, nagsalita ka. Maraming salamat sa iyo at nagsalita ka. Nagpa-ambos interview ka patungkol kay Pastor Kibuloy. Napatunay kasi doon sa ambos interview na yon, napatunay lang namin na ikaw pala ay unyango. Alam mo yung unyango? Kung saan kulay, kung anong kahoy ang madikitan, siya rin kulay. Doon napatunay namin. Kasi, nung during campaign mo, kung makadikit ka kay Buloy, wagas. In fact, nagsalita ka pa nga sa inyong debate sa SMNI. Ang laki kaya ang tulong ng SMNI sa iyo. Ang laki kaya ng tinulong ni Kibuloy sa inyo. Tapos ngayon, kung ituring mo yung tao, parang kalaban na ng Pilipinas. Kaya ito tanong namin sa iyo, Mr. President. Ito bang taong itong si Kibuloy, ito ba'y public enemy number 1 ng ating bansa? Ito ba'y kriminal? Si Pastor Kibuloy ba ay terorista? Banta pa siya sa seguridad ng ating bansa? Sapagkat ituring nyo, gano'n na lang? Kaya, ito ang tanong namin mga Mr. President. Huwag mo naman sanang sagarin ang kalooban ng mga tao, ng mga Pilipino. Sapagkat Pilipino ka rin tulad namin. Mayaman ka lang. Kami ay mahirap. Yun lang pagkaiba natin. Pero sa prinsipyo at ugali bilang Pilipino ay taglay mo rin. Kaya sana naman, huwag mong abusuhin ang kapangyarihan mo. Kami ng mga Pilipino lang naglagay sa iyo sa kung saan ka ngayon naroon sa upuan mo dyan sa Malacanang. Hindi ka makakaupo dyan kundi dahil sa amin. Utang mo sa mga Pilipino ang pagkapanalo mo sa pagka-presidente. Yan ang totoo dyan. Pero itong ginagawa nyo ngayon ay masyadong marahas. Hindi na dapat. Tinudukan mo na ang demokrasya ng ating bayan. May demokrasya tayo eh. Hindi man tayo Hitler, hindi man tayo North Korea na walang demokrasya. Tayo ay may demokrasya. So bakit mo susupilin ang mga tao dyan sa QGC, sa Kingdom of Jesus Christ, na kung ituring nyo ay banta sa seguridad? Ay mga tao din yan. Nasaan na ba ang pagiging Pilipino mo kung ganun? Lumalabas para bagang isa kang makapiling tao
Parang nakikita namin na ikaw ang magpapahamak ng ating bansa. Yan ang lumalabas ngayon eh. Gusto mong ilagay ang bansa sa palad mo na hindi mo naman dapat ilagay sa palad mo ang bansa natin. Pangalagaan mo lang. Yun lang naman ang ano mo, yun lang naman ang papel mo sa bansa natin. Pangalagaan, i-secure para mapalayo sa anumang sakuna o sa anumang karahasan na mangyari sa bansa natin. Ngunit itong QGC sa pamagitan ni Kibuloy ay hindi naman bata sa seguridad yan. Sarili lang yung diskarte yan. Alam na ng Pilipino yan, Mr. President, kung saan niya patungo ang inyong panggigipit kay Kibuloy. Papunta yan sa mga Duterte. Alam namin yan. Isa-isahin ko sa iyo. Una, ang tinira nyo, strategy ninyo, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal nyo sa Kongreso, sa pagka-speaker, sapagkat seguridad banta siya sa inyong political ambition, political strategy. Kasi kalyado siya ni Pangulong Duterte. Pangalawa, ito ngayon si Kibuloy. Kasi alam nyo kung gaano ito katapat na kaibigan at supporter ni Pangulong Duterte. Ang tanong namin sa iyo, Mr. President, ano ba ang kinakatakot mo? Yun ang tanong namin ng taong bayan sa iyo eh. Ano ba ang kinakatakot mo sa mga Duterte? Bakit tila bagang gusto mong sakalin? Ano namang kinatatakot mo sa kanila? Dahil ba sa ambisyon nyo na maging presidente ang pinsan mo? Eh kahit anong gawin mo, Mr. President, hindi mananalo yan si pinsan mo na yan. Kahit papayaran nyo ang Pilipino, ang buong Pilipinas, hindi mananalo yan. Kung tatakbo ng presidente ba yan? Hindi mananalo yan. 100% hindi mananalo yan. Dahil sapagkat kilala na yan, ang pamilyang yan, kung gaano kagahaman sa posisyon. Kung hindi ka pa nga naging presidente, baka hindi pa yan maging speaker. Eh tama na yan pag-speaker niya. Huwag mo na sanang huwag mo naman sanang hayaan na siya makakasira sa bayan natin. Ang problema kasi, nakikita mo na nga na nandiyan nakakasira na yung bigas na kadiwa mo, tulad ng Romualdez Rice, ay hinayaan mo lang. Titolerate mo. Kumbaga, tinitolerate mo yung pinsan mo na gawin mga bagay na yan na alam mo makakasira sa mga kababayan mo. Eh, nasaan na ba ang patong ang bansa natin ito? Ay alam mo naman na lubog na ating ekonomiya. Kaya, maawa naman kayo sa Pilipino. Huwag naman sanang ganito ang gagawin nyo. So yun. Pangatlong topic. Itong hindi pagdalo ang pahayag ng Vice President ni Inday Sara Duterte na hindi siya dadalo sa SONA. Mga kababayan, ito ay hindi pa to 100% hindi ito dadalo. Sapagkat hindi pa nangyari sa kasaysayan ng ating bansa na ang Vice President ay hindi dadalo sa SONA ng Pangulo. Eh, kaya naman nasabi sa tingin ko dito opinion ko lang, kaya naman nasabi ni President tuloy, ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi siya aatin. Nung tinanong siya kung atin pa siya sa SONA, sabi niya no. Ang sabi niya, ano ba yung sabi niya? Na inappoint niya ang kanyang sarili as survivor. So, doon sa term na yon, marahil,
nagbibiro lang siya at kilala naman natin sila na mapagbiro. Pero para sa akin, ay 50-50 pa yan. Kung atin siya o hindi. Ngayon, kung umatin siya, ito tatanda natin mga kababayan, mga kapinas. Pag umatin si Inday Sara, si Vice President, sa zona ni PBBM, ibig sabihin, matatapos ni PBBM ang kanyang 6 years sa pagkapresidente. Pero pag hindi siya umatin sa zona ni PBBM, itong darating na July, o July na nga, sa ano nga, hindi ko alam kung, hindi ko sure kung ano pitsa yun. Pag hindi siya umatin, ibig sabihin, hanggang July na lang siya. Tiyak yan. Tiyak yan. Hindi na matatapos niya ang kanyang termino. Kasi never pa nangyari sa kasaysayan na ang isang Vice President ay hindi umatin sa zona ng Pangulo. Even sa panahon ni Tatay Digong, babatikas man si Vice President Leni Robredo noon sa kanyang administrasyon. In fact, kagaling-galing lang yan sa pagkakalam ko. Parang kagaling-galing pa lang yan noon sa US. Na nagsumbong siya sa US regarding sa Pilipinas. Pero pag uwi niya, zona ni Tatay Digong, ay umatin siya. Kasi nga, ano yun, mabisang patakaran yun sa, ayon din yun sa konstitusyon natin. Dapat ang Vice President umatin sa zona ng Pangulo. Pero sapagkat, kagaya nga ng zona dati ng last year, zona ng Pangulo, nasabi niya, marami siyang mga plano, ngunit ang mga planong yon ay napako lamang sa hangin. Puro hangin ang pangakong yun. Walang nagawa doon sa mga, isa man na sinabi niya doon. Kumbaga sa salita, sa 10 salitang sinabi niya, 11 ang mali. Yun ang totoo doon. Tapos dadagdagan na ng mga yun. I'm sorry, pag malaki na zona na yan, yung bili ng Senado, yun ay pagmalaki niya. Tapos magpaplano na yan, na ito nagawa ng administrasyon ko, ito nangyari, nahuli yun siya po sa Alitagtag, Batangas. Pero alam naman natin mga Pilipino kung ano yung shabu-shabu na yun. Baka nga hindi pa shabu yun. Imposible naman. Toneladan shabu, worth of billions, tapos iisang driver lang ang nahuli. Imposible yun. Hindi naman tayo tanga ng mga Pilipino. Pero okay lang yun. At least may nahuli. Okay yun. No, may doubt pa tayo doon, pero not 100%. Kasi at least may nahuli. Ngunit, kaduda-duda nga lang pangyayari. So, ito ngayon, regarding kay Pastor Kibuloy naman tayo, babalik naman tayo sa ating number 1 topic na sinasabi nga ni Colonel Pardo ba yun? Na marami na daw tumatawag sa mga kapulisan or sa isang direktor o sa isang isang direktor na kung nasaan daw si Pastor Kibuloy ang posibleng naroonan, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ako, naniwala ko hindi totoo yun. Kasi alam natin na ang tao na magtuturo kung nasaan naroon si Kibuloy, alam niya na parang na siya nagpikpik sa kanyang sariling buhay. Parang niyang kinitil ang kanyang sariling buhay. Sapagkat hindi bibigay ng kanyan, nang nagsalta na bibigyan ng pabuya ng 10 million. Hindi bibigay yan. Yung tao na yon, papatayin din yun. Kaya sayang ang buhay ng tao yun. Kaya maniwala kayo. Hindi yan totoo na
na mahuli niya si Kibuloy. Imposible yan. Hindi ka na nahuli si DJ Bantag until now. Hindi ka na nahuli. Yung pa kaya. Hindi mo huli yan. Bilyonaryong tao, trilyonaryong tao, mahuli mo yun. Hindi yan. Hindi natin alam kung sa paanong paraan nila yan, pero kahit anong paraan yan, hindi yan. So, as of now, nakailang minuto na ba tayo? So, una sa lahat, magandang gabi sa inyo at magpapala muna tayo sa pansamantala. Sana suportahan nyo lagi o patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Laban Pinas TV, Kabus Vlogger. At maraming salamat po.